Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang epic historical action-adventure film na tinatawag na Apocalypto. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong unang bahagi ng ika-16 na siglo, isang grupo ng sinaunang Mayan ang nagpunta sa kagubatan para manggaso ng isang mailap na tapir. Si Flint Sky ang namumuno sa grupo, habang ang kanyang anak na si Jaguar Paw ay naghahati ng karne ng hayop para sa iba nilang kasama, na tinanggap ito ng may paggalang. Subalit si Blunted, isang dayo sa grupo, ay naloko ni Jaguar Paw at kinain ang bayag ng tapir na sinasabing magpapasidi ng kanyang pagkamayabong. Ngunit matapos ang isang kagat, agad siyang nasuka. Sa kanilang pagbalik sa nayon, nasalubong nila ang isang pangkat ng mga taong pagod at gutom. Ang mga ito ay mukhang pagod at nangangayayat na humihingi lamang ng daan upang makatawid. Tinanong ni Jaguar Paw kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ng mga dayuhan na sinunog at winasak ang kanilang tirahan. Nais pa sanang mag-usisa ni Jaguar Paw, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at pinayagan ang mga ito na dumaan. Habang papalayo ang mga dayuhan, nag-aalalang pinagmasdan sila ni Jaguar Paw. Pagbalik sa nayon, sinabi ni Flint Sky sa anak na huwag magpadala sa takot. Ipinaliwanag niyang ang takot ay parang sakit na maaaring lumaganap at makahawa sa iba. Pinayapa niya ito at sinabing pag-uusapan nila kinabukasan kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa mga dayuhang dumaan. Ngunit sa ngayon, wala silang dapat ikabahala. Masaya ang tribo sa kanilang payapang pamumuhay. Nang dumating ang mga mangangaso, sinalubong sila ng kagalakan. Samantala, patuloy na pinagtatawanan ng mga kababaihan si Blunted dahil hindi niya mabuntis ang kanyang asawa, lalo na ng kanyang biyenan. Samantala, si Jaguar Paw ay lumapit sa kanyang asawang si Seven, na kasalukuyang nagdadalang tao, upang makasama ito. Kinagabihan, nagtipon ang buong tribo sa paligid ng apoy habang isang nakatatanda ang nagkwento sa kanila. Pagkatapos, sila'y naginuman, nagsayawan, at nagdiwang. Walang sino mang naghinala na isang trahedya ang paparating. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog ang tribo, isang pangkat ng mga mandirigmang Mayan ang palihim na lumusab. Tahimik nilang pinalibutan ang nayon at dahan-daang lumapit upang dukutin ang mga natutulog. Subalit hindi ito nagtagumpay, at agad na nagising ang tribo sa gitna ng kaguluhan. Nagsimula ang labanan, may mga tumakas, at may mga lumaban upang ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na iniligtas ni Jaguar Paw ang kanyang buntis na asawa at anak. Dinala niya ang mga ito sa isang malalim na hukay, higit 20 talampakan ang lalim, at maingat na ibinaba sila roon upang hindi makita ng mga mananakop. Habang ginagawa niya ito, isang mandirigma ang sumalakay sa kanya, kaya't napilitan siyang lumaban upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Matapos niyang mailagay ang kanyang asawa at anak sa hukay, sinabihan niya si Seven na maghintay at tumakbo siya pabalik sa nayon. Ngunit huli na ang lahat, wasak na ang kanilang tahanan, nakakalat ang mga bangkay, at ang iba naman ay ginapos bilang mga bihag. Nakita niya ang kanyang ama, si Flint Sky, na nakikipaglaban kay Middle Eye, isa sa mga mandirigma ng kaaway. Sinubukan niyang tulungan ito at nakipaglaban kay Middle Eye, ngunit bago pa niya ito matalo, dumating ang pinuno ng mga mandirigmang Mayan, si Zero Wolf, at pinatigil ang laban. Galit na galit si Middle Eye dahil halos natalo siya ni Jaguar Paw at nais niyang patayin ito kaagad. Ngunit hindi siya pinayagan ni Zero Wolf. Sa halip, pinatay ni Middle Eye si Flint Sky mismo sa harapan ni Jaguar Paw, na walang nagawa kundi panoorin ang brutal na pagkamatay ng kanyang ama. Labis itong nagdulot ng sakit at puot kay Jaguar Paw. Ngayon, bihag na ang buong tribo. Nakagapos silang magkakasama at pinilit na panoorin ang malagim na kapalaran ng kanilang mga kababaihan, habang inihahanda ng mga mandirigma ang kanilang mga bihag para sa paglalakbay. Sinulyapan ni Jaguar Paw ang hukay kung saan niya iniwan si Seven. Sa ngayon, hindi pa ito nadidiscover.
Jaguar. Ngunit ngayong itinutulak na siya palayo, alam niyang wala ng paraan upang makatakas ang kanyang asawa at anak. Patay na rin siya sa tingin nila. Pinwersa ng mga mandirigma ang mga bihag na magmarcha sa kagubatan. Habang naglalakbay sila, nakasalubong nila ang isa pang pangkat ng mga mandirigma na may dala ring grupo ng mga bihag. Nakita ni Jaguar pa na kabilang dito ang mga dayuhang nakasalubong nila kahapon, at ngayon, nauunawaan na niya kung ano ang nangyari sa kanilang tribo. Habang naglalakad sila, kinausap ni Zero Wolf ang kanyang anak na si Cockrock. Pinuri niya ito sa tapang na ipinakita sa labanan at binigyan ng isang espesyal na patalim bilang tanda na isa na siyang ganap na mandirigma. Mahirap ang paglalakbay para sa mga bihag. Nakagapos ang kanilang mga kamay at magkakadugtong ang kanilang mga tali, kaya't napilitan silang maglakad sa mapanganib na gubat sa loob ng maraming araw. Sa isang bahagi ng daan, naglakad sila sa gilid ng bangin, at muntik nang mahulog ang isang pangkat ng mga bihag. Sa halip na tumulong, tinukso sila ni Middle Eye, tila ginagawang laro ang kanilang paghihirap. Salamat kay Jaguar pa, nakayanan nilang makabalik sa landas, pero muntik na nila iyong ikamatay. Ngunit kahit nakaligtas sila, itinulak pa rin ni Middle Eye ang pinakamahina sa kanila pababa ng bangin para ipaalam sa lahat na wala silang halaga sa mga mandirigma. Samantala, sa hukay, patuloy na naghihintay si Seven sa pagbabalik ni Jaguar pa. Pero sa sitwasyong ito, malamang ay alam na rin niyang wala na silang pag-asa. Sa patuloy nilang paglalakbay, napansin ng mga bihag ang malalawak na lupang nilinis na ng mga Mayan. Ang dating kagubatan ay napuno ng mga putol na puno, parang wala lang ang mga ito sa kanilang makapangyarihang mga kamay. Habang naglalakad, napadpad sila sa isang desyertong lugar kung saan isang batang babae ang yakap-yakap ang bangkay ng kanyang ina. Nagbulungan ang mga mandirigma, sinasabing may sakit ang bata at dapat silang lumayo rito. Sinubukan ng bata na lumapit, pero itinulak siya pabalik. Sa halip na umiyak, bigla siyang tumawa at nagbigay ng babala. Sinabi niya na malapit na ang kanilang katapusan. Dapat silang matakot sa itim na langit at sa lalaking tumatakbo kasama ang Jaguar. Siya ang magwawakas sa kanila. Kitang-kita sa mukha ng mga mandirigma ang pagkagimbal sa kanyang hula. Nang marating nila ang lungsod ng mga Mayan, namangha ang mga bihag sa kanilang nakita. Napakalaki ng mga gusali, mas mataas pa kaysa sa kahit anong bahay na nakita nila. Libu-libong tao ang nagkalat sa mga lansangan, abala sa kani-kanilang gawain. Pero sa kabila ng laki ng lungsod, halatang may mali. Makikita ang sakit na kumakalat sa mga mamamayan, at kitang-kita sa mga mata ng bihag ang habag at pagkalito. Ang lipunang ito ay unti-unting namamatay. Habang naglalakad sila, pinahiran sila ng kulay asul mula balikat hanggang paa. Sa kanilang pagdaan sa isang pader, napansin nila ang mga larawang nakaukit rito, mga taong may asul na balat, isinasakripisyo ng walang awa. Napansin ito ni Jaguar pa, at ninungisian siya ni Middle Eye, na para bang sinasabing siya na ang susunod. Bago pa makapagsalita si Jaguar pa, dinala sila sa isang bagong lugar. Sa sentro nito, makikita ang higanteng mga pyramid na kulay pula, may mahahabang hagdan sa gitna. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid, nagsisigawan, nagsasayawan, at nagdiriwang. Sa tuktok ng pangunahing pyramid, isang pangkat ng mga pari ang nagsasagawa ng isang ritual. Sa harap ng lahat, isang ulo ang gamulong pababa ng hagdan, kasunod ng walang buhay na katawan nito. Napansin ni Jaguar pa ang takot at pagsuko sa mga mata ng biktima, at naisip niyang sila na ang susunod. Ang punong pari ay nagsalita, sinasabing isang matinding salot ang bumagsak sa kanilang lungsod, nagpapahina sa kanilang mga mamamayan. Ngunit hindi sila mahina, at upang patunayan ito, magsasagawa sila ng mga sakripisyo para sa kanilang Diyos. Nagdiwang ang mga tao. Ang unang sakripisyo ay nakakapangilabot. Hinayla nila ang isang bihag, inihiga sa altar, at habang buhay pa ito, pinunit ang kanyang dibdib at kinuha ang kanyang puso bilang alay. Matapos iyon, pinugutan siya ng ulo. 2 beses nila itong inulit, habang si Jaguar pa, si Blunted, at ang iba pang bihag ay walang magawa kundi panoorin ito ng may takot. Alam nilang sila na ang susunod. Nang dumating ang pagkakataon ni Jaguar pa na isakripisyo, pakiramdam niya tapos na ang lahat. Hindi pa siya handang mamatay, nararamdaman niyang hindi pa ito ang kanyang oras. Ngunit bago bumaon ang kutsilyo sa kanyang katawan, biglang nagdilim ang langit. Isang solar eclipse ang naganap, dahilan para magpanik ang buong lungsod. Sa takot at pagkalito ng mga Mayan, ipinahayag ng punong pari na ito ay tanda mula sa kanilang Diyos, isang patunay na nasiyahan na siya sa kanilang sakripisyo at pinagpapala sila. Sa isang pambihirang pagkakataon, naligtas ang buhay ni Jaguar pa. Pero hindi pa siya ligtas ng tuluyan. Dinala ang natitirang mga bihag sa labas ng lungsod, sa isang malawak na parang. Matatanaw ang madilim na kagubatan. Isa-isa, pinakakawalan ang mga bihag at sinabihang tumakbo patungo sa gubat para sa kanilang kalayaan. Ginawa nga nila ito, pero agad silang panyana at hinagis
hinahagisan ng mga sibat ng mga mandirigma. Sinubukan nilang umiwas, pero isa-isang bumagsak ang mga bihag, ikinatuwa ito ng mga mandirigma. Sunod, si Jaguar pa at isa pang bihag ang pinatakbo. Matalino nilang ginamit ang zigzag na takbo upang maiwasan ang mga sandatang inihahagis sa kanila. Halos makaligtas na sila ng tamaan sa mukha ang kasama niya, at si Jaguar naman ay tinamaan sa tagiliran. Bumagsak siya, mistulang patay. Lumapit si Cut Rock upang tapusin siya gamit ang patalim, pero sa huling saglit, hinawakan siya sa paa ni Blunted, na nagbigay ng pagkakataon kay Jaguar upang makaganti. Pinatay niya si Cut Rock at tumakas papunta sa gubat, yakap ang bagong taglay na kalayaan. Hindek na hindek si Zero Wolf nang makita niyang pinaslang ang kanyang anak. Sa galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin si Jaguar pa. Sa isang iglap, sumugod ang grupo ng mga mandirigma sa kagubatan upang tugisin siya. Takbo ng takbo si Jaguar, alam niyang ang buhay niya ang nakataya. Naririnig niya ang paghabol sa kanya ng mga mayan. Mabilis siyang nag-isip, umakyat siya sa puno at nagtago sa sanga habang dumadaan ang mga mandirigma sa ibaba. Ngunit habang nakatago, unti-unting tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat at bumagsak sa likod ng isang mandirigma. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, hindi napansin ang dugo agad, ngunit nang mapagtanto nilang nawala ang bakas ni Jaguar pa, napansin nila ang dugong palm attack. Noon nila naisip, nasa taas siya, nagtatago pa rin sa mga puno. Sa katahimikan, narinig ni Jaguar pa ang huni ng isang batang jaguar mula sa kabilang sanga. Nang lumawak ang kanyang tingin, nakita niya ang isang ganap na jaguar na nakatitig sa kanya mula sa taas ng puno. Umuungol ito, at napatigil siya sa takot. Sa ibaba, patuloy na naghahanap ang mga mandirigma, palawak ng palawak ang kanilang paggalugad. Isa sa kanila ang nakakita kay Jaguar pa na tumatakbo muli sa gubat. Sinugod nila siya, isa sa kanila ang nangunguna at unti-unting nakakalapit. Hindi nila alam, may isang jaguar na ring humahabol kay Jaguar pa. Nang malapit ng abutan si Jaguar ng isang mandirigma, bigla siyang napagitna sa pagitan nito at ng jaguar. Tumalon ang mabangis na hayop at agad na sinakmal ang mandirigma, pinunit ito ng kanyang matatalas na pangil. Samantala, mabilis na tumakas si Jaguar pa sa gubat. Napansin ng mga mandirigma ang pagkamatay ng kanilang kasama, at naalala ang babala ng batang may sakit, ang hula na magsisimula na ang kanilang katapusan. Nagsimula silang matakot, pero mariing sinabi ni Zero Wolf na manahimik sila, walang kabuluhan ang hula, at dapat nilang ituloy ang habulan. Samantala, sa hukay, narinig ni Seven at ng kanyang anak ang ingay ng mga babon na nag-aaway sa ibabaw. Sa isang iglap, isang babon ang nahulog sa hukay. Napilitang patayin ito ni Seven bago pa siya at ang kanyang anak ang atakihin nito. Sa patuloy na paghahabol, natunton ng isang mandirigma ang bakas ni Jaguar pa, may nakita siyang asol na marka sa puno. Itinuro niya ito sa iba, ngunit sa sandaling iyon, isang ahas ang biglang lumabas at kinagat siya sa leeg. Bumagsak siya at agad na namatay. Iniwan siya ng kanyang mga kasama at patuloy na tinugis si Jaguar pa. Papalapit na ng papalapit ang mga mandirigma kay Jaguar pa. Sinilip niya sila mula sa kanyang balikat, nasa likod na niya sila, handang umatake. Sinimulan nilang paputukan siya ng mga pana at sibat, halos matamaan siya ng ilan. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa marating ang isang napakalalim na talon. Tumigil siya sa dulo ng bangin, tinitigan ang rumaragasang tubig sa ibaba. Paglingon niya, nakita niyang papalapit ang mga mandirigma. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, saka tumakbo at tumalon pababa ng talon, bumagsak sa umaalim-puyong tubig sa ilalim. Pinanood siya ng mga mandirigma mula sa taas, iniisip na patay na siya, pero biglang lumitaw ang kanyang katawan sa ibabaw ng tubig. Lumangoy siya papunta sa dalampasigan at tumayo, tinitigan ang mga mandirigmang nakamasid sa kanya mula sa taas ng bangin. Doon, buong tapang niyang hinamon sila. Sinabi niyang siya si Jaguar pa, at ito ang kanyang gubat. Kilala niya ito higit kan inuman. Hinamon niya silang sundan siya. Nagalit si Zero Wolf. Sinabi niyang tatalon sila. May isang mandirigmang tumutol, kaya't walang sabi-sabing sinaksak siya sa lalamunan ni Zero Wolf. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, tumalon siya pababa. Sinundan siya ng kanyang mga tauhan, isa-isa nilang inihulog ang kanilang sarili sa rumaragasang tubig sa ibaba. Si Jaguar pa tumakbo pabalik sa gubat ngunit aksidenteng nahulog sa isang kumunoy at muntik ng malunod. Nang siya'y umahan, balot na siya ng putik at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit naalala niya ang kanyang asawa at anak, kaya pinili niyang lumaban, gaya ng itinuro ng kanyang ama.
Sa di inaasahan, bigla siyang lumitaw sa harapan nila, may hawak na isang dahon sa kanyang ulo. Itinapon niya ito, at lumuwa mula rito ang isang pugad ng putakti. Agad na inatake ng mga putakti ang mga mandirigma, dahilan upang magkagulo sila. Habang sila'y abala, mabilis na kumuha si Jaguar ng isang makamandag na palaka at pinahiran ng lason ang tatlong mahahabang tinak. Pagkatapos, minarkahan niya ang isang lugar sa gubat at umikot upang lusubin ang mga mandirigma mula sa likuran. Nang makita ng mga mandirigma ang marka, agad nilang ininspeksyon ito. Dito, tinamaan ni Jaguar pa ng tinak na may lason ang isa sa kanila, na agad na bumagsak at namatay. Nakita ito ni Middle Eye at bumalik upang kunin ang bangkay, ngunit biglang lumitaw si Jaguar pa sa harapan niya. Nagkatitigan sila, tapos sabay sumugod sa isa't isa. Walang habas na iwi na siwas ni Middle Eye ang kanyang palakol, ngunit nagawang umiwas ni Jaguar. Dumulas siya sa ilalim ng galaw ng kalaban, napulot ang isa pang palakol mula sa lupa, at saka itinarak ito sa ulo ni Middle Eye, pinatay siya sa isang iglap. Samantala, patuloy na hinahanap ni Seven ang paraan upang makaakyat mula sa hukay kasama ang anak, ngunit nabali ang sanga na kanyang ginamit, dahilan upang muli siyang bumagsak. Kasabay nito, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Habang patuloy na tumataas ang tubig sa hukay, si Seven ay biglang nakaramdam ng matinding sakit, na nanganganak na siya. Pilit niyang inangat ang sarili upang hindi malunod habang isinisilang ang kanyang anak. Sa kabilang dako, nagpatuloy ang matinding habulan sa gubat. Narinig ni Jaguar pa ang papalapit na si Zero Wolf. Nang lumingon siya, panya na siya nito sa dibdib, dahilan upang bumagsak siya. Ngunit sa kabila ng sakit, muling tumayo si Jaguar at hinamon si Zero Wolf na sumugod. Hindi niya alam, may patibong na nakaabang, ang parehong patibong na ginamit niya upang mahuli ang Tapir kanina. Sa pagsugod ni Zero Wolf, biglang bumagsak ang patibong, at nabutas ang kanyang dibdib ng isang matulis na sibat. Tuluyang napatay si Zero Wolf sa sarili niyang kasakiman at walang pag-iingat. Samantala, sa hukay, unti-unti nang napupuno ng tubig ang kanilang kinalalagyan. Pilit na itinayo ni Seven ang sarili sa ibabaw ng isang bato upang hindi malunod habang isinisilang ang kanyang sanggol. At sa gitna ng malalim na tubig, tuluyang isinilang ang kanyang anak. Habang sugatan at pagod, nakarating si Jaguar pa sa dulo ng gubat at sa kanyang harapan, bumungad ang karagatan. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang nakita. Sa di kalayuan, nakadaong ang malalaking barko ng mga konkistador. Sa baybayin, may mga bangkang papalapit, sakay ang mga dayuhang sundalo na may kakaibang kasuotan. Nanlumo ang mga natitirang mandirigma sa nakita. Parang napako sila sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Samantala, sinamantala ni Jaguar pa ang kanilang pagkagulat upang tumakas pabalik sa kanyang pamilya. Sa huling saglit, dumating siya sa hukay at agad na hinayla palabas ang kanyang asawa at dalawang anak, iniligtas sila mula sa pagkalunod. Makalipas ang ilang sandali, habang lumilibot sila sa gilid ng kagubatan, muli nilang pinagmasdan ang mga barkong nakahimpil sa pampang. Tinanong ni Seven kung dapat ba silang pumunta roon, ngunit matigas na tumanggi si Jaguar pa. Sinabi niya na dapat silang bumalik sa kagubatan at magsimula ng panibagong buhay, sapagkat siya si Jaguar pa, at ang kagubatan ang kanyang tahanan. Salamat sa panonood. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.